Ayaw na raw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi nga yan nabanggit ng Pangulo sa pulong niya kasama ng PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Dedma si Pangulong Bongbong Marcos sa mga banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa Mindanao Secession o ang paghihiwalay ng Mindanao sa buong Pilipinas. Ayon kay Interior Secretary Benher Abalos, hindi nga ito pinag-usapan sa sectoral meeting ng National Peace and Order Situation sa Malacanang kaninang umaga. Wala parang hindi naman Hindi na pinatulan. So Dedma? Hindi na pinatulan Hindi na pinatulan. Pero let's put it that way. Para kay Abalos, walang papatol sa panawagang secession ni Duterte. Ako naman sa tingin ko, sa lahat ng mga nakakita at nakikinig bilang Pilipino na lumaki tayo with Luzon, Visayas, Mindanao, I don't think may maano dyan may masisway Ito yung paglalaban, pagmamahal na sa bayan. Sabi ng DILG, wala pa naman silang namomonitor na anumang pagkilos para sa Mindanao Secession sa ngayon. Umusbong ang banta ni Duterte tungkol sa paghihiwalay ng Mindanao dahil sa pagtutol niya sa isinusulong na People's Initiative para maisakatuparan ng charter change. Nang tanungin naman ng Philippine National Police kung magsasagawa sila ng loyalty check, lalo na sa Mindanao commanders. Kasama palagi ng trabaho niyan yung pag-check ng counterintelligence yan, kasama sa trabaho namin yan. And every commanders are talagang required, is part of their job. Now, my take is that when we took our oath as police officers or even in positions, part of it is in upholding the rule of law. Let's not go back to those days. Let's give peace a chance. Pero sa ngayon, walang plano ang PNP na manghimasok sa usapin ng People's Initiative o PI. As long as there is no coercion, bribery, and anything that is tantamount to violation of the law or to the intent of the Constitution, the PNP cannot come in. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.